Pero ikaw ba, Princess, matanong ko lang, mahilig ka ba sa photography? Yes, yan. No? Isa dyan, yung pag bumibisita ka sa iba't ibang mga lugar, yung kumakain ka ng iba't ibang mga pagkain, syempre, nandyan, number one, ilalabas mo talaga yung camera mo. Nauso ngayon yung mga cellphones na may mga camera, nilalabas mo talaga yan at hindi ka lang nagsiselfie, kundi yung pagkain, may selfie na rin siya. Ikaw ba, mahilig ka rin? Mahilig din ako, pero yung basic photography lang, no? Tsaka more on sa sarili ko. Same here. Oo, parang ano lang yung sinasabi natin, gusto rin nating maging pro one day, why not? Pero alam mo ba, next year magkakaroon ng isang malakihang convention about photography. Ito yung Photo World Asia 2015. Kaya naman makakasama natin dito sa Good Morning Boss ngayong umaga si Chairman ng Photo World Cup 2014 na si Mr. James Singlador at ang Chairman ng Photo World Asia 2015 na si Mr. Amir Alba. Sir, gentlemen, magandang umaga po sa inyo. Welcome, Sir James. Good morning, Edric. Good morning, Princess. Sir, can you tell us more about the Photo World Asia 2015? Tungkol saan po ito? Ano po ba ito? Okay. Photo World Asia 2015 is the longest and the biggest photography event sa atin, sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. It happens every January 29 hanggang February 3. So may dalawa siyang components. Yung trade exhibit where we converge all the suppliers, no, ng mga photographic equipments, cameras, yung latest models, doon natin makikita, yung mga accessories. And then the other component is the convention or the seminar, no, na ginagawa natin sa Asian Institute of Management. Yeah. Alright, sir, before po itong ginaganap na Photo World Asia 2015, no, itong gaganapin na ito, meron po ba kayong ibang activities? Like, do you have like a reunion before ito pagsimulan para mapag-usapan ito ng maayos? Yes, this Saturday, meron kaming reunion at ang tinatawag namin ito is an annual FEPF reunion ng mga nag-aaral na dati sa FEPF, nag-workshops. So, this is one event yearly na ginagawa ng FEPF para bumalik ulit sila sa kung saan sila nanggaling. So, this Saturday, this will be our 27th annual reunion ng FEPF. This will be the start na magkita-kita ulit tapos ma-introduce ulit namin yung Photo World Asia for next year. And then may mga activities din po ba kayo while having this reunion, no? Yes. Before pagsimulan nitong yung napakalaking event nila next year. No? So we will start the event with a fun run. Tapos after the registrations, we will be having our photo contest. Meron din kaming mga exhibits and judging of Photo World Cup 2014 na themes namin sa Saturday na rin yan i-held. Sir, matanong ko lang po, no? Since ang mga sa modernong panahon ngayon, ano, meron ng mga camera sa mga makabago na yung mga teknolohiya, kamusta po ang pag-boom ng industriya ng photography? Parang accessible na ito kasi sa karaniwang tao, basta bumili ka lang ng magandang cellphone. Palagay ko, yun din yung magiging thrust ng Photo World Asia 2015. Merging creativity with emerging technologies. So yung photography, parang nakonekta siya sa social media. So hindi na lang siya limited sa DSLR na i-upload mo sa computer. Ngayon, immediate. No? When you shoot, you share. So meron tayong mga social media na napakabilis, kagaya ng Facebook, Instagrams. So, ganon. Yung mga produkto na bagong lalabas. So, yun yung makikita ng mga magiging papasyal sa amin at magiging mga delegates, no, sa convention. Pero alam niyo, sir, kami sa eskwelahan, sa mga mass communication student at broadcasting student, nag-take din kami ng mga kurso ng basic photography. Pero alam mo, itong mga kabataan ngayon na hindi naman nag-take ng kahit anong course about photography, meron din tayong matututunan sa kanila. At minsan makikita natin to sa mga social media nga. Kayo po ba may natututunan din sa mga ipinapakita ngayon sa mga Facebook or sa mga Instagram? Yes. Yun na nga eh. Yung creativity kasi, walang limit yan, no? Yung tool, yung camera, naituturo. Yung creativity, lalabas yan, no? Lumalabas yan sa bawat individual. So, yung foundation, the FEPF, yun yung isang
ginagawa namin. No? We conduct workshops, tuturo kami ng photography sa mga universities. No? Meron kami mga corporate accounts na nagsishare kami ng skills and knowledge about photography. Alright, earlier po nasabi po ninyo that this is the biggest and the longest running photography foundation at the same time. Ano po yung bago na maasahan natin for next year na dito sa activities ninyo? Yes. This year, marami kaming mga topics na ipapasok, kagaya ng high definition videography using DSLR, drone videography, uso ngayon, yung mga radio-controlled na unmanned vehicles, na mayroong mga nakatas na cameras. So madami, smartphone photography, so lahat yan magsasama-sama. Yan yung mga bagong papasok. So sir, pinag-uusapan din po ba dito yung limitasyon naman? Limitasyon naman ng photography. Halimbawa, yung invasion ng privacy. Kasi po, meron naging controversial, yung paggamit ng mga drones, medyo nakaka-invade na ng privacy, lalo na sa Amerika. Sa Pilipinas kasi parang hindi pa masyadong... Hindi pa masyadong. Meron kaming nadidinig na gustong i-regulate. Siguro, doon pa lang natin mabibigyan ng definition kung nasaan yung boundaries hanggang saan yung limitations ng paggamit ng kagaya ng mga drones. Pero sir, pag-usapan po natin yung tourism, dahil talagang ang kampanya ng DOT, itong It's More Fun in the Philippines, yung mismo mga taong nakakapasyal sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ay pinipicturean yung mga lugar na yan at pinapost sa may Facebook para makita rin ng mga hindi pa nakakapunta. Paano po nakakatulong ang inyong grupo dito? Well, ang photographer kasi pagka lumabas yan, pag lumabas ng bahay yan, ang unang hahanapin niya, unang titignan niya, yung hindi niya nakikita sa lugar niya. That's why the foundation, gumagawa kami ng mga travel photography workshops, travel photography programs. Iniikot namin mula north hanggang south. And we bring photographers, we take photographs, we share, we hold exhibits para makita ang mga litrato. Alright, Sir James, ano po yung nakikita po ninyo dito in terms of dito sa photography, yung mga sinaunang ginagawa ninyo na pag-capture ng mga pictures sa ngayon, Pag sobrang modern na kasi kayo ngayon yung pagkuha ng mga pictures. So, what can you say about it bilang isang photographer? Actually, bilang isang photographer, makaka-capture mo kasi ang isang image, meron kasi tayong tinatawag na parang photographer's eye. So minsan kahit na maganda yung gadget mo, kung wala ka nun, hindi lalabas yung image na minsan makikita mo sa mga magazine, sa mga magagandang portfolios ng mga professional photographers kung wala kang ganong knowledge sa sarili mo. So, yung foundation, parang kung meron kang ganong character dun sa sarili mo, nadidevelop yon kung paano technically. So kasi sa foundation, tinuturo yung mga technical aspects pero yung pagkuha na kung anong magandang image na makaka-capture mo, sa sarili mo yun Kung baga sana may sarili kang style or may sarili kang gustong ipalabas dun sa sarili mong image. So, kung halimbawa, may knowledge ka lalo, kung paano mo mapagandahin dun sa technicality niya, lalo siyang mapaganda. So, yan ang tinatawag natin na kahit na napakabago na yung mga gadgets mo, kung wala ka pa ring knowledge sa ganon, hindi mo makukuha yung mga nakikita mo magagandang mga pictures. Pero alam mo, tama ka dyan, sir. Kagaya nga ng binanggit ko kanina, sa school, tinuturo sa amin yung basic photography. Yun yung basic knowledge. Pero ngayon, nanood ako last week ng ibang network, tapos meron silang, ganito na pala kalawak ang industry ng photography. Meron tinatawag na
emotional photography, pati yung emotion kinakapture. Ganun na pala yes. kalawak, ang dami na palang dapat pag-aralan. Mas nagiging emo na yung mga bata ngayon, Audrey, ano? Yes. Actually, sir, ito pong foundation nila, ano po yung aasahan dito ng ating mga kabataan, especially kasi yan talaga yung sobrang inganyo dito sa photography. At ano naman po yung naitutulong talaga ng foundation ninyo, especially sa mga bata na, halimbawa, gusto nila talagang matuto yung tamang angulo ng pag-capture ng mga pictures, Sir James. So, bale, ang gagawin na lang nila, they can log on dun sa aming website sa www.photoworldmanila.com at then mag-register sila doon. May mga program doon kung alin yung napabagay sa iyo. So, kung alimbawa bago ka lang, we have basic photography, tapos may mga habang pagaling ka na, maraming ng mga specialized na mga program doon like mga weddings, mga ganon, travel photography. So marami na doon. Okay, sir. Muli po, imbitahan natin yung ating mga boss na nanonood ngayon para sa inyong convention. Okay, inaanyayahan po namin mga professional photographers, hobbyists, no? At na umattend or dumalo sa Photo World Asia 2015. This will happen on January 29 hanggang February 3 ang trade show po ay sa Glorieta Activity Center, Ayala Malls. And ang seminar ay magaganap po sa Asian Institute of Management. Sir, yung reunion po. Bale, iniimbitahan ko lahat ng mga affiliated camera clubs sa buong Pilipinas na pumunta sa Intramuros this coming Saturday for our 27th FEPF reunion. So, let's have fun there. Bale, marami tayong mga photo contest na nakalaan. Tapos, andun na rin yung mga judging ng ating theme for this month. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, sir, sa mga impormasyon na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Natutunan natin ngayon, hindi porke may camera ka, matatawag ka ng photographer. Ibig sabihin pala yung mga kinuha mo rin ng mga pictures, Audrey, ibig sabihin nandun din yung heart mo. May character may passion. ka. Yes, May to passion. get that picture. At inaaral pa yan, continuous to study. Okay, dami tayong natutunan ngayon. Nakasama natin si Chairman ng Photo World Cup 2014, James Singlador, at Chairman ng Photo World Asia 2015 na si Mr. Amir Alba.